Good morning! Ngayon ay Marso 8, taon 2021, ganap na alas 8 ng umaga. Ako po'y sumasa inyo para ihatid ang latest update na akin pong nadiskubre at para itama na rin ho yung mga dating pahayag na akin pong binitawan dito sa ating palatuntunang Wealth of the Nations. Ito po'y napakahalaga bago po tayo umusad o kung sakaling palalimin man natin ang Santa Romana case. Napakahalaga po na malaman natin ang mga maliliit na detalye, ngunit ito ay masasabi natin very significant dahil itong kaso ni Santa Romana at ni Luz Rambano ay dininig po ito sa korte. Hindi lamang po dito sa Maynila, sa Pilipinas, kundi maging doon sa abroad. Dahil nga po yan sa claims na kanya pong i-forward sa mga authorities, particular doon sa kanyang mga salaysay na binitawan at mga depositions na kumpleto sa mga kasulatan, di umano. Ngayon, dito po sa ating isa po sa mga pagkakamali ko ay hindi ko po kinumpara yung aking nabasa doon sa aklat, aklat na sinulat ni kasamang ni Professor Eric San Juan. Kumbaga, hindi ko po ito nakumpara doon sa mga nakasulat naman doon kay Sterling Seagrave. So ito po sa ngayon ay atin po itong ibabahagi sa inyo. Ang inyo pong nakikita ngayon ay bahagi po ng holographic last will and testament ni Severino Santa Romana. Ay kung sino pa po naman hindi mag-aakala na noong September 21, dahil itong petsa ho dito October 10, 21, bagamat tinanggap po ng korte na September 21 dahil nagkamali ho yan at mamamatay na yung tao, sino po naman ho hindi magkaakala na yung pagkamatay ni Severino Santa Romana ay September 21 din, dahil nakalagay ho dito sa kanyang sulat na meron na lamang siyang 35 minutes na nalalabi sa kanyang buhay. So, yung pala, hindi pa siya namatay nitong mga oras na yan, mga sandaling yan, nang matapos niya isulat at ilagay doon kung magkano ang mga pamana nung kanyang, para na mapupunta para sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Ayon po dito sa aklat ni Eric San Juan, dito may confusion na po rito. Sabi niya, the truth, Father Jose Antonio Diaz died in 1978 at the San Juan de Dios Hospital with his wife Luz Rambano by his side. At sabi niya, the photograph is in my care. His tape-recorded message was also given to me in confidence by his trusted friend. Imelda Marcos was reportedly related to Father Jose Antonio Diaz, alias Colonel Severino Santa Romana, which means the servant of Rome. Well, tsaka na po natin yung tatalakayan kung may kaugnayan nga ba, kung may relasyon nga ba si dating unang ginang kay Father Jose Antonio Diaz or Severino Santa Romana. Importante, yung petsa. Magkaroon po tayo ng determinasyon. Namatay nga ba siya noong October 21 sa San Juan de Dios, Pasay o sa Cabanatuan? Ayon naman dito sa aklat ng Gold Warriors na sulat ni Sterling at Peggy Seagrave, sinasabi rito, after 12 days in the hospital. So after 12 days, hindi natin masabi kung after 12 days ng pagkakasulat ng kanyang last will of testament or kabuuhan ng stay niya dun sa hospital, dinala siya ni Flor de Liza Tantoco Santa Romana, often called just Liza Tan. Ayan po, itong si Flor de Liza Tantoco Santa Romana ay hindi po biological daughter ni Severino Santa Romana. Yan, mangbahagi nga maaari ay talakayin din natin in the future. At sa pagpapatuloy, inilabas niya ang kanyang ama at dinala sa Cabanatuan at doon na ito namatay sa tahanan ng mga Santa Romana. So ano ang kinamatay? Cirrhosis of the liver. Dahil nga
nahulog sa bisyo sa pag-inom. Itong si Jose Antonio Diaz Severino Santa Romana. And dito naman sa aklat ni Rodney Stitch, Panamagatang Japanese and US World War II Plunder, makikita po rito na ang certificate of death ay province of Nueva Ecija, city or municipality of Cabanatuan. No? So yan, kung tayo, kaya ako sabi ko, kala ko ba sa San Juan de Dios, bakit ang death certificate ay doon sa Cabanatuan? So yun na yung nag-explain na mas accurate po yung account ni Seagrave, no, ni Sterling at Peggy Seagrave, maging yan po ay pinatutuhanan po nung ating nakausap na living witness na si Severino ay sa Cabanatuan namatay. So dito, place of death, province of Nueva Ecija. The name is Severino Garcia Santa Romana. Kailan namatay? September 30, 1974. Tapos ang pangalan ng kanyang asawa ay si Luz Rambano. Rambano po pala talagang pronunciation, hindi Rambano. Luz Rambano Santa Romana, 2300 CM Recto Avenue, Manila. Ayan po ang 2300 CM Recto Manila, by which I'm very familiar dahil ako ay nagtapos ng koleyo sa may San Beda College lamang, at ito, ang hilerang ito, meron pong mga boarding house dun sa taas, and then dito sa baba, nagsisimula na po dyan yung mga hilera ng makinilya. Kung ikaw ay estudyante, gusto mong pagawa ng term paper, nandyan na. At syempre, recto, mas kilala o tinaguriang paper mill. Kung anong mga papeles na gusto mong ipahayari, birth certificate, gusto mong marriage certificate, at kung ano-ano pa, noon ay pwedeng-pwede. Makinilya lang ang sagot niyan. Dali mo sa City Hall, kung kilala mo yung registrar, approve. Mabibigyan ka ng birth certificate, approve. Pwede mong isubite yung birth certificate sa Department of Foreign Affairs para ikaw ay makakuha ng ng genuine na passport gamit ang peking pangalan. So yan po ang address ni Luz Rambano. At nagkakilala nga po itong si si Santa Romana at Luz Rambano sa pamamagitan ho pala ni Luz Rambano, nagkakilala sila ni Tarsiana Rodriguez. Kaya ayan, ayon po dun sa kanilang marriage contract, ayon sa marriage contract, si Severino ay ikinasal ayon sa marriage contract na kanilang iprinisinta sa korte. 66 years old nung kinasal at 36 years old itong si Rambano. Ang nagkasal sa kanila ay si Nestor Ponce, na mayapang Nestor Ponce. Ngayon, nandito po ang intriga, no? Dahil ayon po dun sa ating nakausap, itong si Luz Rambano po pala ay hindi pwedeng ikasal kay Severino Santa Romana dahil bukod sa may asawa si Severino Santa Romana, ay may asawa din itong si Luz Rambano at may mga anak sa unang asawa. Kaya pala doon sa last will and testament ni Severino, pinamanahan din niya yung mga anak ni Luz Rambano. Sa makatuwid, hindi si Severino Santa Romana ang unang asawa nitong si Luz Rambano. Hindi ito dalaga. Okay? So ito ay sinasabi dun sa ibang mga forum, sinasabi ay medyo may karakter. Tama. Mukhang tumama ang nabasa kong komentaryo dun sa ating live chat ni House of Bae. Nang sabihin, merong bigamy dyan sa relasyon nila ni Severino Santa Romana. So yan po ang nais kong ipagbigay linaw, iktama, kung ako man ay hindi nakapagbigay ng mas accurate na hayag o mas accurate na
na detalye tungkol dyan sa kamatayan ni Severino Santa Romana. Ito po ay aking tinutuwid na siya ay namatay sa Cabanatuan City, September 30 according dito sa kanyang death certificate, at siya ay dinala ni isang Flor de Lisa Santa Romana bagamat hindi po mapatunayan na ito nga ay tunay na anak ni Severino Santa Romana, kundi isang sinasabi anak-anakan lamang. Kasi nga itong si Santa Romana ay mukhang maraming anak-anakan, asawa-asawahan. So dito, sinasabi rin po na dahil dito, sabi ng ating living witness, dahil dito sa holographic last will and testament na ito, matapos mabasa ng mga may pangalan dito, nagsimula na pong gumapang ang demonyo sa kanilang isip. Yan daw po, para bang sumpa talaga ho ng ginto. Naikwento ko na dito sa ating programa na kapag nakakahukay ng ginto, may bigla na lang pumapasok na maligno sa kaisipan ng bawat isang magkakasama. Sasabihin nila, walang iwanan ha, magkaibigan pa rin tayo. Pero nung nakita na yung ginto, nag-aaway-away na. At ito rin, tila yan din ang nangyari. Kaya hindi napalabas ni Luz Rambano ang kanyang claim dahil po nabalot pa tuloy ito ng mga inconsistency. Yan po isa sa ating mga tatalakayin. And of course, kung ibinibintang, ayon din yung sa ating previous talakayan, kung ibinibintang ni Luz Rambano at nung kanyang esposo, bagong asawa, tapos mamatay si Severino, nakapag-asawa ng Amerikano, at tinasabi nila na wala na o wala nang laman yung safety deposit box at kanila itong ibinibintang sa mga Marcos. Yun ang sabi, yun ang kanilang pahayag o yung kanilang testimonya. Kung ito'y kanilang binibintang kay Pangulong Marcos, ngayon masasabi natin na baka fabricated din yung story na yan dahil nga ang kredibilidad nito ni Luz Rambano maging ang kredibilidad nito ni Jim Brown ay mukhang questionable na. Kaya kung yan aalimin natin yan. Dahil itong si Tarciana Rodriguez, yan po ay pinagkatiwalaan din po equally o mas tiwala itong si Severino Santa Romana. At may binubuo silang kumpanya noon. Ang vision ni Santa Romana, ayon dun sa ating lone witness, ay talagang mag-iwan ng legacy. Yung mag-iwan ng legacy through dun sa kumpanyang binubuo nila, Manila Bay Corporation, yung pagtambak dyan, i-reclaim nila yung area dyan sa Manila Bay, at dyan may tatatayo yung kanyang project. Yan ho talaga ang kanyang legacy. So, sa ating pagpapatuloy sa Wealth of the Nation, abangan po ninyo kung tayo ay lalawig pa dito at akin pong itong pinabalak na ipagpatuloy ang ating pag-alam sa katayuan o talagang anong pangyayaring katotohanan hinggil dito kay Santa Romana. Nang sa ganon ay ating madiskubrihan kung sino nga ba talaga itong si Old Man. Muli, ito ang inyong lingkod, Anton Israel. Nag-iwan po sa lahat ng isang magandang umaga.